Mapagpalang araw sa ating lahat, mga totoong mga hinday. Kaway-kaway! Yan, partner! Sa araw na to, andito tayo sa Barangay Heights, General Santos City. At kasama po namin ngayon ang may-ari ng Dere Square Farm, si Sir Boy Gata, si Kurt Razo. Kaway-kaway tayo, Sir Kurt. Yan. Ayan, at sa umaga ito, partner, pag-usapan po natin kung paano nga ba sila nagsimula dito sa paggagata sa baka at paano inalagaan ito dahil kaya ba hindi siya free range, partner. At partner, nako, ma-inspired kayo dahil marami pong matutulungan itong farm na to dahil sila sir ay nagpapalipad sa ibang bansa. So kaya magtuto kayo dyan kung gusto nyo lumipad sa ibang bansa, maging OFW sa New Zealand, sa Canada, sa Australia, kahit saan pa sir. Basta pagbabaka, sa Japan, sa pagbabaka, no? So manood kayo at please don't forget to subscribe. Yan, partner. Yan, sir, paano ba talaga kayo nagsimula dito sa paggagatas yun ng baka at saka ano bang breed nito, sir? Ng mga baka na sa likod natin? So nag-start kami noong 2012. So actually, nag-start kami sa pagpapatingin. So nagsusupply kami ng baka sa Leyte dati, then Bohol. Then as 2018, nag-start ako dito sa Jensan. So ito, galing ito sila sa Australia. So in-import, then yun, iba ito sa mga ano natin dito, mga baka natin dito. Mga typical, no? Okay, dahil ang ano nila is cut and carry. So kinukunan lang sila, nagakuha kami ng pagkain ng baka, then dito, nandito na sila sa loob. So binibigyan lang sila ng pagkain. Ayun. Then ito, yung pag-alaga lang ito, dapat makuha lang nila or ma-meet nila yung 10% sa body weight nila. Yung So pagkain. Every day. Then ang sa tubig na naman, at least 85 to 90 liters per day. Okay, so mas marami. Dami, partner. So, yun, bilang dairy farmer, dapat may mga techniques tayo na mabigay natin yun ang yung tubig. Kasi if normal lang, lagyan lang natin dyan ng tubig na malinis. So usually yung baka, talagang siguro ang mainom nila per day, siguro balde. Isang balde. Pero kung sa ganitong baka, so need nila na dapat 85 to 90 liters per day talaga. Ang ganun, karami. So may mga techniques kami dito para ma-meet nila yan. Kalkulado pala. Kalkulado pa dapat talaga. Kasi morning at saka afternoon ang pagkuha natin ng gatas. So normally, ang mga katawan nila sa body score nila is stress. So akala natin mga kapayat. Pero sa kanila, normal size yan nila. Anong breed nga ito, sir? Ito sila mga Holstein sa Hiwal. Holstein sa Hiwal. Cross sa Hiwal. Cross sa Hiwal. So ito nagpo-produce talaga ng mga milking talaga po. Or milk production. Partner, pero before partner, shout out muna kay Chef Paul dahil sa Adelaide Farm. Dahil sa kanya nakapunta tayo dito. Shout out kay Chef Hello Paul. po, Sir Paul. Sir, ano ba yung kaibahan ng mga baka dito saka sa ibang baka na katulad doon sa Adelaide Farm? Okay, so itong baka dito is for milking purposes talaga. So panggatas lang siya. So nakikita niyo na yung bag nila, yung milk bag nila is malalaki i-compare natin sa ating mga normal na baka dito. So then regarding na naman sa kanilang karne, in types of karne, so manipis yung karne nila. Okay. So para sa gatas lang talaga sila. For milking. For milking. Curious ako, partner. Sir, sa isang baka, maximum niyang may produce or average na gatas per day, mga ilan? Kung for production talaga yung natin is 17 to 19 liters per day. Pero itong sa atin dito is alam natin na training purposes. So marami ang mga naga-training. So isa sa mga isa sa mga makapababa ng milking production is ang stress. So actually sa kadami ng mga student, parang naapektuhan sila. Pero ang nakadabes dyan, binabawi nila natin sa pagkain. Kaya parang naging balance. Kasi don't forget pala i-subscribe yung channel nila, yung page Boy Gatas. Dere Square Farm. Dere Square Farm. Sir, since 2012 you started, ilang baka na ba ang napunta sa inyo dito at gaano kalawak yung farm? Actually yung farm namin dati nasa 10 hectares in 2012. Kasi buy and sell nga yung sa amin. Binibili kami ng pang for patining, isusupply after 3 months. So until na ako nito, kung total natin lahat, nasa 60 plus.
So ang problema lang nung pag-pandemic, na mahirapan ako magpasok sa ibang barangay, so nahirapan ako maghanap ng pagkain. So doon, nagbawas kami until na nag-abot na lang ng 19 heads na lang. Then sa ngayon, parang nag-anak-anak, nasa 60 plus na lahat. Saan yung baka mo, sir? Nasa isang farm natin, doon talaga sa production. Sa Batumilong. Batumilong. Jensen pa rin. Jensen pa rin. So doon lahat ng mga for production talaga na Nandun. for milk talaga na Nandun. baka, dito is for training. Training ground ito. Ayun. So lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, dito sila nag-training. Then may free tayo na na kasama na sa free nila yung food natin dyan at saka yung dorm. So yun. Pag-usapan natin sa part 2. Part 2 yun. Kung paano Huwag mo na silang magmadali. panoorin yung part 2 mga idol. Kung paano dyan at saka paano, yung sabi mo, paano lumipad papuntang New Zealand Oo, at kasi saka Canada. ang dami na napalipad, hundreds na daw eh. Oh, so sir, dito sa ganitong baka, sa Holstein na may breed na mixed breed sa Hiwal. Hiwal, ano ba usually common na problem na na-encounter natin? Ang dito, actually, sa kung sa health nila, normal naman yung mga fever. Pero, parang okay man, wala man lahat, wala man mga problema. Ano pong possible na ginagamot pagka ganyan? Ano ba, nagkaroon ng fever? Fever lang ba? May fever? Ano pa ba? Fever, yung mastitis. Mastitis? So, pag hindi makuha ang gatas, so na-encounter natin yung mastitis. Pero yung siyempre sa atin, iniingatan natin ang bata natin. So ang sa amin dito, yung parang, normal lang ba? Hot and compress. Natural lang. Natural lang kami. So, hindi kami nag-a-apply ng antibiotics sa pits ng baka. Okay. So yung partner. So curious kasi ako, partner. So dito kasi gatas na rin hot. So sir, may schedule ba yan sa pag-extract ng gatas? Yes, dapat hindi pwede na paiba-iba ang oras ng pagkuha. So dito sa amin is 6 to 7, then sa morning, then sa afternoon na naman 3 to 5. 2 times. Twice tayo magkuha ng gatas. Okay. So, yung partner, at saka partner, may na-share ka na si Sir Kurt na ano ba yung the best na mas mataas na crude protein kasi meron tayo ditong available na mga damo lang na mas maganda pala para dito sa mga nagmi-milking na hindi naman pala maganda dun sa mga nagpa-fattening. Actually, maganda din para sa pero sa amin dito, ang namin dito, especially kailangan natin ng mga student malaman nila na yung mga damo dyan na akala natin damo-damo lang, pero yun pala, maganda pala para sa mga dairy cows. Tulad po niya. Tulad nito, Mombasa. So ang Mombasa, meron tayong 18% na food protein yan. Okay. So ganito, yan. So akala natin parang lang yan sa gilid ng mga daanan. So yun pala, para sa dairy, maganda siya may pagkain. Partner. Aside sa mais, ang mais actually maganda talaga. Wala tayong masabi niyan. And also sa ating napier. Yun. Yung partner, ito sir, kasi alam naman natin na pag nag-aalaga ng baka, alam na sa pag-meat type, pag naibenta mo, wala na. Kita ka na doon kung ilan doon na nagtapos yung kita mo. Sir Boy, itatanong ko lang dito, sa 60 piraso na baka, halimbawa, kung mag-produce yun ng gatas, average man yung 20, kahit 20 na lang. 20 liters per day. Kahit 10 day, 20 liters, then ang 10 is ibigay sa kaniyang mga guya. Then ang 10 is for production. Mga magkano kikitain natin sa isang buwan, sir? 10 times 60, 6,000? 6,000. 6,000. Alam ko na yan. 600. Kung titingnan kasi. 600. Kung compute natin yan kasi may calculator eh. 600 times 85 ang namin dito. 85. Hindi, sa isang araw lang yun. Per day. Sige, 85. 85. Per liter. Per liter, sige. Equals 51,000. 10,000 Per day yun. Per day. Per day. Times mo ng 30 days. 30 days. 1.5. 1.5 million Huwag ang ka maglaki possible yung mong kikitain. Huwag mo lang. Possible yung kikitain, partner. Possible yun. Sa 60 na baka. 60 na baka. Okay. In just 1 month. 1 month.
So ano lang, ang tamang pag-alaga lang, then ang routine, hindi talaga lang baguhin para bigyan ka din ng magandang production ng gatas. Imagine mo, ang 10 liters nun pinadidi sa anak. Oo. Ang 10 liters lang kinuha natin. So after 4 months, wala na tayong ipadidi. Purely production na lahat. Ayun. Yun ang nakaganda doon. So, yung halimbawa kung mag-produce after 4 months ng 20 liters, so yung halimbawa lang, nagsabay-sabay sila, Sabay-sabay. eh di mga 3 million na yun. Yan na yun. Huwag mo nang ganunin, sir. Kasi alam mo, ang pinaka-goal talaga dito is to help those in need na Yes. kagaya nila, sir. Ang advocacy, ano ba talaga yung advocacy and mission nyo, sir? Na dapat makatulong and makashare sa ating mga nalalaman. So yun, yung katulad dito, lahat ng mga student dito, different nasa Luzon, Visayas. So pumupunta pa sila dito para maka-avail ng ating mga tawag ko yung gina-offer natin sa kanila. Oo. Ayun. So mapapalalaman nyo yun mamaya. Huwag kayo masyadong excited. Kaya na-curious tuloy ako. Oo, huwag mo muna itanong yan. Ay, So, sige, tanong mo na. kung in terms ba sa paggagata, sa isang baka, sir, katumbas ng ilang kambing, halimbawa? Ang kambing kasi nasa 2 liters to 3 liters ng a day. Oo. Ito 17 to 19. Malayo ah. So, mga 6 na kambing or 7, Oo. ganun. Yun. Then aside from that, aside sa kanyang gatas, syempre normal may livestock tayo. Oo. After ng may kaling tayo na tinatawag, na pag ayaw mo na sa kanya, pwede na natin ibenta. Ayun. Na-curious tuloy ako sa mga kaling-kaling na yung partner. Simula ba pag-start sa panganak niya, ilang years ba ang kayang stay ng isang baka? Actually, dito? 8 years, pwede na siya. So, mas malaki pang production yan. Pero depende sa owner kung gusto na ibenta or for breeding purposes, not until 8 years. Ayan. So, partner, dito halimbawa, sir, nabanggit mo kasi, Sir Boy, na okay lang ba, Boy na lang, si Boy Gatas. Yes, walang problema. Yung pag-anak ng baka, start doon tayo kukuha ng gatas. Yes. And then, iwiwin natin for 4 months na, pagdating ng 4 months. Yes. Pero Ang baby, ang ano baby. yun, separate na agad yun. Separate na agad. Baby. Battlefield na tayo. Battle? okay. Kasi for production, hindi natin gusto na ma-contaminate yung mga gatas. Okay, yun So, natin, milking natin ang nanay, then iba battlefield na lang natin ang mga anak. Ayun. Sa 4 months below yon. 4 months below. After 4 months, hindi na dididi yung Hindi na. anak kasi damo na. Damo na. Until kailan po siya mag-produce ng gatas? After after makaanak. So, 14 to 18 months, pwede na natin sila i-EI para mabuntis. Then, pag 9 months, manganak sila, so doon, start na sila. Ayun. Okay. So, kailan mag-stop, sir, pag nabuntis na? O, Tuloy-tuloy na, tuloy-tuloy. kahit buntis, Kahit pwedeng buntis, unan? ito lahat sila, buntis ito lahat sila. Okay. Okay. Oo. So, ilang days lang mag-stop sila? So, depende sa body score sa baka. So, doon na ang yung as a farmer. So, dapat maging tayo sa ating baka na kahit yung mahina na, punan hindi na. So, dapat i-dry off na natin. Ang advice ko is 2 months before sa panganak, dapat pinto na siya. Para hindi ma-abuse. Hindi na. Naman siya ng lakas niya. So yun, Sa partner. ipon. Para sa baby niya na nag-develop. So kailangan talagang mag-training, no? Kasi dito sila Sir Kurt, Sir Boy Gatas, no, may training center sila, kumbaga accredited sila sa TESDA. Yes. So kaya nagpapalipad sila sa ibang bansa. Excited na naman kayo. Ayan. So, meaning partner, from the start na nanganak yung, ito yung cycle, yung baka, nagpo-produce ng gatas, and then iwiwin lang siya or mag-stop ng kuha ng gatas 2 months bago siya manganak. Okay. Tama. Para makaipon siya ng lakas. Kasi pag mag-labor na siya, so need niya ng extra lakas. So yun, partner. So, hindi naman yun abuse, partner, dahil dito na mga breed is designed for milking. Milking talaga sila. So tuloy-tuloy. Iba kasi hindi natin hindi natin din sila parang Ma-blame. ma-blame na kasi hindi pa nila alam ang kumbaga ang purpose nito eh. So minsan may dito kawawa. Hindi, that's the purpose. Katulad din yan ng mga yung meat type na after 3 months na pataba, ihawin din mas kawawa yun. Katayin. Pero as long as nabibigay mo yung nutrient requirements Nutrients, nila. Na needed nila. Sir,
ano ba yung mga ano tawag nito, mga advantage pag umiinom ka ng gatas ng baka? Ay, syempre, makaano siya ng vitamin D. Vitamin D, Yun, calcium. strong bone, calcium. Yun, then with iron yan siya normal. So, nung last, nagtatawa nga ako nung pandemic. So, ang family ko, sila, halos lahat sila na, na contaminate nga ng yung anong sakit nun. COVID. COVID. Oh. So, sabi ko sa kanila na, hindi kasi kayo umiinom ng gatas. Fresh milk. Fresh milk, normal. With iron yun. Okay. Okay? So yun yung advantage. Dapat kaya sir, bakit saan ba ang pinaka sa whole world sir? Sino ba yung pinakamaraming produce ng ganitong milking? Actually, marami yan sila. As of now, ang best or pinaka ngayon, top ngayon sa importer is si New Zealand. New Zealand. Pero nag-fluctuate na naman ngayon si Israel, si China. Then sa mga cheese na naman, si US, si UK. Ganun. So, Actually, hindi na nagpapatalo ngayon si China. China. Oo, pati si Israel. Ang regarding na naman sa mga technology, si Israel ang pinakadabis. So yun. Sa mga cloning, marunong sila. Magaling. Ayan, partner. Ano partner? So partner, itatanong natin sa ating part 2 na ngayon. Bali, panoorin niyo po ang part 2 natin mga idol kung paano nga ba mag-enroll, anong mga requirements, at saka ano ang mga benefits after ng inyong training dito. Sir Boy Gatas, and then ano ba yung benefits din kapag nakalipad na partner? Ayun. So, diretso na natin Sa part 2 na. sa part 2 na. So, yung mga totoo mga ina, please don't forget to subscribe ang channel po namin and click the notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. Pero bago yan, sir, ano bang muna ma-advise mo sa mga gustong gumaya sa'yo? Kasi ganito, baka na-inspired sila sa'yo, baka gusto nila maganito sa Pilipinas. Ano ba yung ma-advise mo sa kanila? Ano lang, bali patient lang talaga. Kasi sa pag-alaga nito, alam naman natin na itong design na baka hindi para sa atin. So marami kayong ma-encounter na mga problema. So yun lang, tatag lang yun talaga, then pray lang sa Panginoon na maging successful din sila. Ayun. Shout out ako sa ang mga club sa sa Eagles, General Eagles Club, then also sa BGBI. So Reserve Action Special Unit sa Raso and Boy Gatas Brotherhood Incorporated. Shout out sa inyo. So maraming salamat mga idol, sana nagustuhan niyo yung ating video at saka don't forget i-subscribe po kami, i-like ang ating video at saka i-share para marami pong makapanood. Ayun. So, Luzon, Visayas at Mindanao, naikot na namin ni partner, iba't ibang diskarte, iba't ibang farming techniques, iba't ibang farmer hero at kung sinunod nyo yung diskarte nila, possible yun din na magiging resulta. Mula yan dito sa Barangay Heights, General Santos City. Kasama po namin ngayon si Sir Boy Gatas, si Kurt Razo. Dito yan sa Dairy Square Farm. Maraming salamat. Happy Kaway-kaway, farming. mga totoong hinday. Happy farming. Bye-bye!